Ayan, hello po, magandang gabi, magandang umaga. Ayan, kung nasa panig man tayo ng mundo ha. Eto na po at ginabi-gabi na tayo sa ating pagre-reading kasi kumuha tayo ng mga stock po natin ha. Oo, nakikita nyo ba ang ating mga naggagandahang mga bracelet? Ayan, mga nakatayo na sila oh. Siyempre ang ating tourmaline, ayan, para po sa mga negatibong enerhiya. And may sarili na rin lagayan ng ating, set train, pampaswerte ha. And siyempre ang ating emerald jade. Ayan, mamaya na yung iba. Ayan. Ayan po, mag-reading muna tayo ha. Oh, ang aga naman ito. Kanino kayang reading ito ha? Ang aga po, merong iniwan dito. Ano, check-check na muna natin yan ha. Salamat po pala sa lahat ng nagpa-reading. Ayan. And, nagpa-deliver naman ako kanina. Nagpa-JNT ng mga bracelet. Salamat po sa mga umu-order. Ayan. Okay po, na ubos na yung ating mga sale. Ano, lalo na yung ating rose quartz. Ayan. Ang ganda. Ayan po ha. Baka bukas ko na mailabas yung mga bagong stock natin. At tayo yan po. Grabe ang ating pinagdaanan. Oy, parang magiging maayos. Tignan nyo. Merong victorious and magiging successful naman ha. Kahit na parang feeling ko iniwan tong ating bida ngayon ha. Ito sa ating reading. Kung sino man po ito, no? Ayan. And kung nakikita niyo ang ating mga subscriber ha, pa 3,000 na tayo. Naku po, talaga naman. Salamat po sa inyo ha. Simula sa 3 subscriber ngayon. Hindi talaga ako makapaniwala. 3,000 na ang ating subscriber sa YouTube. Ayan. Yung sa TikTok naman, pa 5,000 na yung ating subscriber po ha. Ayan, maraming salamat po ha sa mga nagtitiwala, sa laging nag-aabang ng ating mga reading. Ayan, sa mga laging nakasubaybay, mga nagko-komento. Ayan, maraming salamat po sa inyo ha. Ayan, nakita nyo ba, medyo wide na yung ating screen, hindi kagaya kagabi. Talagang natatawa ako kasi sabi ko, ito magkasa yung 4 na cards. So ayan po, maganda na. Diba? Maayos. Meron po talaga ditong pinagpilian. Ayan. Talaga nagkatapatan pa naman. Ano ba yan? Yan. Medyo mataas ang ating energy pa ha. Kasi medyo maganda yung tulog ko kanina. Natulog ako ng maaga at nagising ako ng mga alauna siguro. Pagkatapos po ay kumuha na tayo ng ating mga merchandise. Ayan. Di ba? Salamat po ulit sa mga nag-a-avail ha. Sa mga manifestation niya tungkol sa mga bracelet. Sobrang na-appreciate ko po yun ha. Lalong-lalo na yung mga pag-aayos, nakaayos, ayan. Dala ng rose quartz, bumuti yung buhay, umayos ang kapalaran. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, meron din tayong the Hierophant, ayan. Merong sinusubok ang faith, ayan po. Sinubok ang faith or sinusubok ang faith, maaaring kay God ito, no? Maaaring dahil sa dala ng nangyari, dahil siya ay hindi pinili, or kung ano man, Ayan, merong sinusubok ang kanyang pananalig sa ating Panginoon. Ayan. And, meron tayong 8 of Pentacles. Ayan po. Sobrang hard work naman. Trabaho lang ang trabaho. And, meron tayong Page of Wands. Ayan. So ito feeling ko ay tungkol sa mga naghiwalay na. Kasi meron na ditong unang-unang lumabas is abandonment. Ayan. Which is a 5 of Wands. Ayan. So iniwan na po ha. Ayan. Humabol pa nga yung isa noong una pero talagang ayaw na rin yung isa talagang umalis na. Yung humahabol nga sobrang sugatan. Ayan. Sobrang painful ang nangyaranasan. So, ayan, iniwan niya siya. And sabi naman dito, yung isa pa, nagiging victorious. Ayan. So, maaaring ito na yung nangyayari sa mga taong, lumayas or may mga taong inabandona. Ito si Queen of Wands. Nagiging na siya ngayon. Successful and victorious na. Tapos eto naman, yung taong umalis at umiwan, ayan, puro trabaho and puro paghihirap ang nangyayari ha.
Kasi ito, nagkaroon ng pilian. Maaaring pinili niya si Kabit, si number 2. Ano bang tawag natin? Si Bruha. At nalagay sa alanganin yung faith kay God. Kasi na-question pa ng isa doon, bakit nangyari yung mga ganun bagay. So ngayon, ayan na. Puro paghihirap at pasakit at pagtitiis ang nangyayari naman dun sa isa. Siyempre naman, di po ba? Kahit sino naman, di ba? Kung nakasakit ka na ng tao, palagay mo magiging successful ka sa buhay. Naku, sabi sa inyo, hindi natutulog ang Diyos ha. Pati ang karma po, hindi natutulog. At ito namang ating si Queen of Wands ngayon, ayan. Talagang papunta na sa panibagong buhay niya, no? Kumbaga, moving forward na. At nagiging maalwan ha. Ayan, no? Victory and successful. Ayan. Ngayon na nakatahimik lang siya, Kumbaga, hindi niya na pinaglutuunan ng pansin itong taong ito. Yun yung mga pangyayari na yan, ha? Talaga naman. Maintriga. Maintriga ba? Parang ganun, Ayan, saktong-sakto. May nag-message kanina, Yun sa kahagabi pala. Sorry po. Na sana raw makita rin kung ano yung mga nangyayari doon sa mga taong nang iwan. Ayan po, kita nyo naman. Kahit anong gawin paghahanap buhay ngayon, kapos at kapos pa rin. 'Di ba? Ayan tingnan niyo Sobrang hirap na yung tao na 'yan. Kumbaga kapos pa rin. Naghihirap na sa paghahanap buhay. And then meron tayo Five of Swords, which is an air sign. Ayan, air. Gemini, Libra, and Aquarius. So, akala nila, akala nila sila ay nagtagumpay nung napaalis nila nilang dalawa, kung sino man yung kanyang number 2 o kung sino man kasama yung bruha. Kala niya daw, naging ayos na sila kasi napaalis na nila sa buhay nila yun Pero ang nangyari ngayon, puro paghihirap, ang pag-aaway din naman ang kanilang nararanasan. Ayan nakalagay po abusive relationship. Tignan nyo nga. So, hindi rin maging maganda, di ba? So, kung feeling nyo, napunta kayo sa tamang tao, ewan ko na lang. Tama ba? Tama ba? Siguro dapat yung mga ganun hindi ninyo rin kasi nakasakit. Sana hindi kayo nakasakit ng sobra. Sabi ko sa inyo ang taong nakasakit ng sobra, meron at merong matatanggap na karmang para sa kanya, ha? Ilang tao na yung nakilala ko na dahil gumawa ng hindi maganda yun. Ang hanap buhay talagang kahit anong gawin paghahanap buhay talagang wala napupunta sa wala po. Kumbaga dumarating at dumarating yung kamalasan. And meron tayong Two of Wands, which is a fire sign. Dito naman sobrang nakapagdesisyon na talaga, and happiness na raw po ang nararanasan naman yung ating iniwanan. Yung pinawawa nung araw. Ngayon happy na siya. Happy and contented na. Siyempre, ikaw ba naman? Maganda ang kita, maayos, baka may negosyo na, mayroon ng sariling bahay. Ikaw ngayon, hirap na hirap ka sa buhay. And meron tayong The Hermit. Sabi rito po, contemplation. And nagsisik ng inner guidance. So, nagsisisi na rin. Di ba? Nagsisisi na rin itong tao nito. Di ba? Kaso, kahit anong gawin pagsisisi, wala na Huli na di ba? Ngayon sinasabi ko sa inyo, wala sa unahan ang pagsisisi. Lagi po yung nasa huli, ha? And yun naman yan ng earth sign. So, air, fire, and earth. So, isa na lang hintayin natin ang water sign. So, ayan ha. Check ninyo kung kainyo ito, kung sa inyo ito. Ayan. Sobrang hirap na nararanasan ng taong ng api sa inyo, nagparamdam sa inyo ng sobrang sakit. Ayan. Alangan naman kasi, di ba, na mas magiging maayos pa yung buhay sa inyo, kayo na nga yung sinaktan. Ay, wow. Talagang may diin sa akin yun. Ayan, napatawa ko na naman kayo. Okay po, Pero alam po, siyempre, hindi mo pa tulutan ng Diyos yun, na maging maayos silang dalawa. Kayo na nga yung nasaktan. Hello. Marunong po ang Diyos sa lahat. And meron tayo dito naka-reverse na justice. Tignan nyo yan, ha? May punishment. Sabi,
punishment ay kaparusahan na para sa kanila ha. Talagang ang Diyos na ang hahatol na. Ang Panginoon na, ang kapalaran na, ang universe na ang hahatol at ibibigay yun dapat na kaparusahan po para sa kanila. Ayan. Siguro itong ating bida for today, yung pulutan natin ng energy. Ang kanyang tawag dito, ang kanyang pinag-isip na lang ng mga panahon na yon ay talagang sobrang sakit and pinagpasa Diyos yun na lang. Binigay niya na sa Panginoon. Diyos na ang bahala. Ganun. O ngayon, binigay na ng Panginoon sa kanila. Inararapat sa kanila. Di ba? Maaari itong taong ito. Nagkasakit pa yan nung araw, ha? Na sobrang sakit na nararamdaman. Naka-recover na. Nakabangon na. Ngayon, maganda na buhay. Maganda na siya. And meron tayong King of Swords in reverse. Eto na nga yun. Sabi rito, weakness. So talagang nanghihina na. Yung iba sa inyo ha, makakaramdam ng panghihina. Maaaring doon din sa una, no? Kumbaga nanghihina na sila, wala na patapon na, paubos na ang lahat, ganyan, kahit anong gawing pagsisikap, wala, hindi nagbabago, puro kamalasan. Ayan ha, siguro kahit na hindi kayo makapagbitaw ng hindi magandang salita talagang dadanasin at dadanasin nila yan ha, sa sobrang pain ba naman na pinaranas sa inyo Okay, and then meron tayong the Chariot, ayan. Yung iba sa inyo, mawawala ng control, lack of control daw po ha. Kung ano man yan, magkakaroon ng aggression, ayan. Baka ma-provoke kayo ha. Baka meron isang taong mambubuli kayo yung ma-provoke. Watch out yun na lang po ha, ang inyong mga damdamin. Bigyan natin ng ang ating mga damdamin po. Baka kayo masangkot sa isang gulo naku. Huwag po sana. Ito dalawa. And, naka-reverse na naman ang ating King of Pentacles. Ayan. Sabi rito, ang iba sa inyo ay magkakaroon ng financial, in-depth or vices. Ang vices, alam ko, utang. Maaaring iba sa inyo magkaroon ng utang ha. Tingnan daw po. Ito naman yung kanina. Victory and success. Para sa iba ha. Sana sa ating lahat yan. Claim na yan. Victory and success para sa atin ha. Yung mga utang-utang daw po. Iwas-iwasan ha. Pero kung kayo nga ay nakasama sa mga kalamidad gaya namin. Siyempre calamity loan na yan. Hindi po ba? Para may pampagawa ng mga bagay na nasira, kung meron mga nasira man ng ating mga bubong-bubong dyan or mga gamit po na nabasa, ayan, hindi naman po masama lalo na kung may paggagamitan naman. Kalami to load na yan ha, yung akin nga po nakapending pa. Ayan na, ikwento ko sa inyo ha, pending pa yun sa atin. Ay naku Lord, sana maayos na yun. Ayan po, at parating na naman ang bagyo. And meron tayong Queen of Swords, ayan. Meron daw po dito taong madaling maloko, deceit easily. Kung sino man yan ha, kayo naman, tawag dito, maging wise naman na. Huwag daw pong padadala sa mga magagandang salita or kung ano man. Ayan, kasi meron isang taong madaling maloko. Huwag pong padala sa mga pangako, kung ano man mga pinagsasasabi ha. And then meron tayong the Hangman in reverse, ayan. Sabi po rito magkakaroon ng iba yung lack of control. Parehas, lack of control. So meron po tayong anger management issue ngayon ha. Anger management issue. Pero anger issues ngayon ha. Kung sino naman makakaramdam yan, yung galit, maaari makukuha sa trabaho, sa loob ng bahay ha. Baka bigla-biglang tumaas ang inyong mga presyon. Wala kayo ng control po ha. Relax lang. Uminom ng amlodipine. Amlodipine. Alam ko kasi maintenance ko po yan. Mag-inom tayo amlodipine po ha, para ma-relax. And meron tayong the devil. Stop na raw po yung behavior on material things. Kung sino man po ha, yung mga talagang masyadong sa mga material na bagay. Kumbaga nagiging addictive na. Pwedeng sapatos, ganyan, mga relo, bag, ganyan.
somehow siguro na minsan sa point ng buhay ko talagang nagkaroon din ako ng ganyan. Ayan po, bag. Dalawa kami ng kapatid ko namatay. Ayan. Ayan, sangkaterba ang mga bag dito sa bahay. Pero, hindi rin pala kasi maganda po. Dahil pag nagtatagal din, nasisira yung mga bag kahit nakatago po. Lalo na yung mga leather po, nagbabakbakan. Sayang laang. Ay, naku, kung alam nila. Ay, nasasayang lang din ang gamit. Kaya hindi po siya worth it. Lalo na kung hindi naman 24 hours na nakabukas ang aircon. Ayan, kami naman ay nagbubukas pag gabi lang. Ayan po, lalo pag ako yung magkahanap buhay niya sa gabi. Okay, and meron din po tayo dito, 7 of Pentacles. Lahat po, meron din daw po dito, results of, or rewards. Yung iba sa inyo makakaramdam na, ay makakatanggap na ng result sa pagtatrabaho siguro yan. Ayan, fruit of the labor, magkakaroon ng rewards. Ayan, lalo na kung maganda yung mga performance sa trabaho, incentive, matatanggap na raw po kung sino naman kayo dyan. Pa-burger, pa-burger talaga. Ayan po, ayan, mataas talaga energy ko ngayon And meron tayong Ace of Wands, ayan. Yung iba daw po sa inyo, lack of energy. Bakit? Mawala ng parang gana. Lack of energy po maaring trabaho, no? Sa relasyon, mawawalan na kayo ng gana. Bakit kaya? And meron tayong Four of Swords in reverse. Ayan, Ace of Wands naka-reverse din, which is an air sign. Ito is rin? Fire sign pala yun. This is an air sign. Ayun, mawawala ng gana kasi burnout. Sabi rito, so pagod na rin. Ayan magpahinga rin naman po sa mga nakakaramdam na ng pagod, pwede pong magpahinga Ayan, yung pahinga po na pwede magbakasyon naman, ganyan. Pwede kayo mag-isip-isip, lalo ngayong ghost month, kung gusto niyo magpaalam muna kayo magbakasyon. Baka sakaling kayo ay payagan naman Ayan po, magmuni-muni, magbakasyon, magpahinga. Ayan, kung may kakayanan naman, bakit hindi, di po ba? Pero ako kasi kailangan ko pong kumayod 24/7. And yan, meron tayong the star. Ayan. So, meron po tayong mga kahilingan. Ayan, na maibibigay na. Ayan, hindi siya naka-reverse ngayon. So, humiling po kayo Lagi niyo pong hihilingin kung ano yung gusto ng puso ninyo. Lalo't higit at alam ng ating Panginoon at ang Divine Universe na makakabuti ibibigay. At ibibigay po yan sa inyo hindi ba? Wala namang hindi ibibigay sa atin ng Panginoon, lalo na kung alam niya pong makakabuti. Minsan hindi pa natin hinihingi, pero nandyan na, kumakatok na sa pintuan. Di ba? Di po ba? Ang ganda nun Kasi minsan iniisip ko pala, Lord, wala pala pa kayo pambayad ng kuryente. Naku, maya-maya po may nagpa-reading. 3. Ayun po, bayad na yung kuryente. Di po ba? Di po ba? Nakakatawa, di ba? So, yun kumbaga naisip mo pala, wala pala yung pambayad ng kuryente. Hanggang ngayon, wala pa. Di pa pala kami nakasahod. Tingnan nyo maya-maya po, meron kumatok sa ating pintuan. At nagpa-reading na 3. Ayun na po, sinagot na ang pambayad ng ating kuryente. Di po ba? Malaking tulong din po Talaga naman, napakalaking tulong, lalo na sa inyo galing Kaya maraming salamat po sa mga pagtitiwala ninyo sa akin, yung mga nagpapaalaga, nagpapaalaga ng dasal, kaya lagi ko kayong sinasama lahat po, lalong-lalo na sa Quiapo, And then meron tayong the Temperance, which is a fire sign. Alam niyo, parang wala akong nakitang water Pero wait lang, titignan natin. Sabi rito, kailangan ng moderation. Ano ba yung moderation sa Tagalog? Everything in moderation daw po Huwag masyadong mag-indulge. Ano na naman indulge? Ayan, kung ano na naisip ko. Huwag masyado pong tawag dito? Pwede naman sabihin natin magpaka-addict, sa isang sitwasyon or isang bagay, In moderation lang daw po. Ayan. Hinay, ayun. Nahagilap po rin ng tamang salita. Hinay-hinay daw po kung ano man yan na pinagkakaabalahan nyo ngayon, kung sino man yan, na pinagkakaabalahan ninyo, hinay-hinay lang po Maaring sa pagnenegosyo yan, ayan, kung kaya kayo ay napapagod, maaring sa pagtatrabaho rin, nasusobrahan
hinay-hinay lang daw po. Kaya yun, nagkakaroon ng burnout, no, sa trabaho. And wala talaga ang lumabas pong water sign. Ayan. Ito, meron na po. Ayan. So, lumabas na lahat ng ating mga sign, ha. Ayan po. So, ayan. Lumabas na ang ating mga sign. And ngayon, kayo po ay mag-isip na ng inyong mga katanungan, ha. Answerable by yes or no. Ayan. Ayan, hihingin po natin ang kasagot. Pwedeng pag-ibig, pwede pong love life. Pag-ibig, love life, isa lang yung financial, yun ang gusto kong sabihin. Pwede pong pag-travel, pag-examine, kung ano man, trabaho, no? Ayan po. Ayun, pakita niyo ba yun? And yes, akala nyo walang darating na financial, ayan po, napakalaki. So, ayan, merong malaking malaking piso. Ayan po, na parating para po sa atin, ha. So, ayan, i-claim nyo ng lahat yan. So, may malaking financial na parating, ha. So, ayan, maaaring ito na yung mga loan natin. Or ito po yung ating mga iniintay na, kung sino naman po, ha. And tayo kukuha sa ating angel number kasi wala tayong nakatang numero ngayon, hindi kagaya kagabi. Ayan, tayo po ay kukuha. Ito na lang siguro sa gitna. Ano kaya ito? Uy! Numero ng kapatid ko ito. Yung kapatid ko pong namatay. Malapit na po kasi ang death anniversary niya. Parang nagpapaliwatig na ang aking kapatid. Huwag kang mag-alala kapatid at ikaw ay aking dadasalan sa araw na yan. 1818. Napakagandang numero. This is a willpower. Sabi daw po. Ayan. Kung sino mo sa inyo lagi nakakakita ng 1818, ha. Ibig sabihin ay achievements. Achievements. Success. Striving forward. Prosperity. Prosperity paglago po. Go-getters. Courage. Luck o swerte. Sabi niya, wow, significant events are on the cards for you. You will progress in your endeavors and gain new experiences. The right people and resources will be put on your path. An excellent proposal or change is coming up. You're destined for greatness. Ang ganda. Kung sino man po ang lagi nakakita ng 1818, birthday ninyo, 18, ayan. Para sa inyo po itong card na to, ha. Magiging successful daw po in achievement. Alam niyo yung kapatid ko na yun na namatay na, no? Maikwento ko lang. Ito po ay kanyang paboritong numero. Talagang napakaswerte po. Sobrang swerte ng batang yun, kasi mas bata siya sa akin. Bunsong babae namin. Ayan, kumbaga, lahat ng talagang achievement niya, bago namatay yun, na-achieve niya naman. Yun lang talaga, hindi siya nagkaroon ng anak, Hindi siya nabiyayaan ng kahit isang anak. Ayun po. Yun din nga, na panghihinayang na sana nagkaroon ng anak, Yun po pala inatake siya sa puso. Sa edad na 39, ayan, maikwento ko lang. Ito ang kanyang numero, maaaring nagpapahiwatig niya siya sa akin, Ayan, huwag ka mag-alala kapatid at tayo ay magpe-prepare ng kahit kaunti, ha, para sa pag-alala sa iyong kamatayan. Sa 21 na po kasi, August 21 ang kanyang kamatayan. Ayan, maikwento ko lang dahil ko na naman naikwento sa inyo. Ayan, and sana po kung nagugustuhan niyo ang ating reading, ha, mag-subscribe, mag-like, and hit the notification bell para lagi kayong updated dito sa ating mga ina-upload ng mga videos. Ayan, kung sino man yung nag-aabang kanina, ha, message kung ano naman ang nangyayari dun sa dalawang nag-cheat. Ayun, gumagapang na sa hirap. Parang inasnan, bulate na ngayon po nagkikisay na sa hirap. At yan ay maaring hindi pa hiningi nung taong nasaktan, kumbaga yan na yung parusa sa kanila ng Panginoon. Di ba? Kami sa inyo hindi natutulog ang Panginoon, ha. Talagang ibibigay yan para sa kanila. And ito nga po, commercial muna, ating mga bracelet. Ayan, ang napaka-powerful na amethyst. Di ba? Ang ganda yan. Talagang nagliliwanag siya ngayon, ha. At ito naman ang ating nagbabalik. Ayan, ito naubos yung una ko nito. Ang dami kong kinuha ito, naubos. So ayan, meron pa rin po ang ating black tourmaline with evil eye na yan. Ang ganda talaga nito. Sabi ko sa inyo, ayan, ha. Ayan, nakasale pa rin yan, ha. Chat-chat nyo ako sa Mystic Tarot. And syempre, ang ating
White jade. Ayan, meron na tayo ulit. White jade po ha. And meron din tayong tiger eye. Hindi ko pa naaayos. Ayan. Ang tiger eye po ha, natutuwa ako dahil naubos tiger eye natin. Akala ko hindi na mapapansin. Pero nung nakita nga nila na ang tiger eye ay para sa wisdom, maaaring isuot ng mga asawa ninyo yun ha, para po ang kanilang pag-iisip ay magkaliwanagan, lalo na yung mga nalilibali-bali ko ang mga landas ngayon ha, para po magkaayos-ayos na kayo dyan yung pagsasama ninyo. Ayan ha, pasuot nyo yun sa asawa ninyo, especially yung mga naliliko-liko na dyan, tiger eye po. And maraming salamat po ulit ha sa mga nagpa-reading. Sa mga gusto pong magpa-reading, lalo na bukas, Biyernes, pwede nyo na akong i-chat ngayon. Hingi po kayong schedule sa akin ha. Kasi may naka-schedule na po ako ng maagang maaga. And kayo na po ang mag-message po sa akin. Mystic Tarot po sa Messenger din po. Mag-iwan lang kayo ng mensahe, babalikan ko po kayo ha. Thank you so much po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng nagsusubscribe. Magiging 3,000 na tayo and abangan nyo po at ako'y magbibigay ulit ng ating mga bracelet dyan. Ayan, mga protection po ninyo ha. Mga original bracelet po yan. Bye bye po. Have a great day. Stay safe po sa lahat.